Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga estudyante, mga graduates, mga kapwa, magulang, at mga minamahal na guro, at lahat po ng taong bahagi sa espesyal na okasyon na ito. Bago po ang lahat, nais kong hilingin sa bawat estudyante at magulang, kamayan niyo yung katabi niyo ngayon at sabihin niyo, congratulations at nakamit mo ang mataas na dekalidad na edukasyon ngayong taong ito. Congratulations. Oh, nag-congratulate ka na? Yan, salamat po at pinaunlakan niyo ako. Pampagising yan, huwag kayo matutulog. Alam niyo, nung ako po ay naimbitahan na magsalita po dito, ang una ko pong nasambit ay, bakit ako? Bakit ako ang napili nila? Hindi ko naisip na merong espesyal sa aking pagkatao upang maging karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngayon lang po ako nakatayo at nakapagsalita sa ganitong entablado. Kaya paumanhin po sa inyong lahat. Ngunit mabilis na pinaalala sa akin ng Panginoon kung ano ang mga bagay na ginawa niya, nakabigha-bighani sa aking buhay. Na hindi ko magagawa kung wala siya sa buhay at puso ko. Kayong mga kabataan, kilala niyo ba ang Diyos? Very good. Mahal niyo ba siya? Alam niyo ba ang sinasabi sa Filipos 4:13? Basahin natin lahat. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sino nagbibigay ng lakas ng kalooban? Very good! Ang galing niyo talaga. Ang lakas ng loob ko ngayon na tumayo dito sa inyo ay dulot ng kanyang biyaya sa akin. Ang mga bagay na hindi mo maisip na magagawa ay makakayanan mo. Alam niyo po, nung ako ay 13 years old, ay naghiwalay po ang aking mga magulang. Marahil yung iba po sa inyo dito ay ganun din po ang kinalakhan or may mga kabataan na ganun din po ang kanilang sitwasyon ngayon. Ang paghiwalay ng magulang, ang isa sa pinakamasakit na pangyayari na pwedeng mangyari sa isang pamilya. Lalo na sa mga bata na madalas ay naiipit sa galit ng kanilang mga magulang. Yung galit ng mga magulang ko, mabilis lang po. Naisip nila kagad na hindi nila kami po pwedeng palakihin kung may galit sila sa isa't isa. Kaya, nung una mahirap, lalo na ayaw mong mag-aral at hindi ka makakonsentrate sa iyong pag-aaral. Mabuti na lamang po ay ginabayan po kami pa rin ng aming mga magulang at mga lolo at lola. Sino mga lolo at lola dito? Ako, makalolo at lola talaga ako. Very good. Hindi po naging rason sa aking paghihiwalay ng aking mga magulang upang hindi ako magsumikap sa eskwelahan. Sinunod ko pa din sila at sinunod ko ang kanilang hangad na ako ay makapasok sa Universidad ng Pilipinas. Mga bata, parating niyong respetuhin ang inyong mga magulang at matuto kayong sumunod sa kanila, lalo na sa mga payo nila. At mga kapwa magulang, mahalin niyo po ng lubos ang inyong mga anak. Alam niyo, ang pagmamahal, ang isa sa pinaka-importante pwede niyong ipagkaloob sa inyong mga anak. Libre po ito, walang bayad. Mahalin niyo po sila ng lubos. Bakit ba tayo nandito ngayong araw na ito? Bakit? Anong pinagdiriwang natin? Ano ang okasyon? Recognition. Kayong mga kabataan at magulang ay aming nire-recognize ngayong araw na ito. Binibigyan kayo lahat ng parangal dahil sa inyong pagsusumikap. Nagsumikap ba kayo ngayong taon? Very good. Hindi masyado. Okay. Pero kami sumagot ng hindi. Talino mo. Okay. Meron po akong kilalang tao, makakilala niyo po rin siya.
na pambihira ang pagsusumikap na kanyang ginawa sa kanyang buhay. Kilala niyo ba siya? Sino siya? Manny Pacquiao. Very good. Ang galing niyo talaga. Okay. Alam niyo ba kung saan galing si Manny Pacquiao? Hindi. Ako din. Hindi. Joke lang. Galing ba siya sa mayaman na pamilya o mahirap na pamilya? Mayaman na siya ngayon. Pero, oo nga naman. Mayaman na siya ngayon. Pero dati, galing siya sa hirap. Alam niyo ba, nung siya ay bata pa, natutulog po siya sa karton, sa tabi ng kalsada, sa bangketa. Dahil masyado po silang maraming magkakapatid, hindi na po kinayanan ni Mami Dionisia na siya ay palakihin. Naghiwalay din po ang kanyang mga magulang. Pero alam po natin na naging kapalaran niya, di po ba? Ano nangyari sa kanya? Naging matagumpay ba siya? Opo. Alam niyo, si Manny, feeling close ako, sorry. Hindi alintana ni Manny Pacquiao ang kahirapan upang magpursigi siya sa kanyang trabaho. Nakalikom siya ng bilyong piso, magagarang sasakyan, mansyon, papuri, at kung ano-ano pa. Ngunit hindi po siya naging masaya sa mga nakamit niya. Ano po palagay niyo? Bakit hindi po siya naging masaya? Wala ang Panginoon saan? Sa kanyang puso. Di po ba? Dahil wala ang Panginoon sa kanyang buhay, hindi niya nararamdaman dati ang pagkakaroon ng pagkakontento kahit may bilyong piso pa siya. Kasi walang kapayapaan sa puso niya eh. Gaya po ni Manny, hindi natin makakamit ang